Hello guys! Today, ang ituturo ko sa inyo ay exterior and interior angles. Okay, let's start. So first, a polygon is a closed shape with straight sides. Examples include triangles, quadrilaterals, pentagons, and so on. So first, ano nga ba yung polygon? So dinefine dito na ang polygon daw is a closed shape. Okay, tatandaan niyo yan. Ang isang figure ay matatawag lang natin na polygon kung closed shape siya. Ibig sabihin, wala siyang opening. And also, yung side niya daw is straight. Okay, so kailangan tatandaan natin na polygon lang siya kung meron din siyang straight sides. So, ibig sabihin natin by that, yung circle, alam naman natin, wala yung straight side ang circle. So, it means, hindi siya polygon. Okay? Then, nagbigay din tayo dito ng example. Example ng polygon is triangles, quadrilaterals, pentagons, and so on. Okay, next, we have exterior angles of a polygon. Okay? An exterior angle is formed when a side of a polygon is extended outward. The sum of all exterior angles in any polygon is always 360 degrees. Okay? So, sa madaling salita, ang exterior angles natin ng isang polygon ay yung mga angle na matatagpuan natin outside the polygon. So, yun lang. From the word itself, exterior, sa labas. So, meron tayong polygon. Kung merong makikitang angle sa labas ng polygon, exterior angle yung tawag doon. Okay? And also, sinasabi dito na yung sum daw ng lahat ng exterior angles ng kahit anong polygon ay laging 360 degrees. So, ito, constant to sa lahat ng polygon na hindi siya nagbabago. Basta, exterior angles ng polygon, laging 360 yung total niya. Okay? Next, we have adjacent interior angles. Okay? Ito daw ay angles inside the polygon that share a common side. The sum of adjacent interior angles in a polygon is always 180 degrees. Okay, from the word itself uli, interior angles, sa loob naman siya. By the word itself, interior, sa loob ng polygon. And by the word adjacent, ang adjacent ang tinutukoy dito is katabi niya. Okay, hindi pwedeng na basta interior lang siya. Kailangan katabi din niya. Okay, kaya nga ang sinasabi dito, angles inside the polygon that share a common side. Okay, tatandaan natin yan. Share a common side. By that, doon lang natin malalaman na adjacent sila dahil meron silang common side. And also, sinabi din dito na yung sum daw ng mga adjacent interior angles in a polygon is always 180 degrees. Okay? So ito, constant din to kagaya nung sa exterior angles. Dito naman, yung sum naman ng adjacent interior angles is 180 degrees. Okay? Ulitin ko. Yung adjacent interior, okay? Yung sum nun, hindi yung buong interior angles. Dahil yung total sum ng interior angles natin ay nagbavary depending sa number of sides ng ating polygon. And ayun ay tatalakayin natin sa ating mga susunod pang videos. Okay? So, proceed na tayo. So, okay, start na tayo sa ating first example. So, write whether the following angles with this symbol, okay, from the figure are interior or exterior. Okay, so gagamitin na natin yung application nung nabasa natin kanina. Kung talaga bang naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng interior and exterior angles. Okay, let's first start with angle 1. Okay, asan ba yung angle 1? Okay, ito yung angle 1 natin. Okay, makikita nyo, ito yung polygon natin. Ito. Yan. Yan. Yan yung nabuong polygon natin. Okay? So, lalagyan ko lang muna siya ng mark para hindi tayo malito kung paano natin malalaman kung interior or exterior yung isang angle. Dahil dito sa given natin, marami siyang angle na binigay. So, baka malito tayo doon, no? So, ito lang. Yan, yung nilinyahan ko, yan yung polygon na nabuo nung maraming angles natin. Okay? So,
Sa madaling salita, lahat ng nasa loob ng polygon na yon interior. Kapag wala sa loob, exterior na agad. So, yung angle 1. Okay, angle 1, saan ba natin siya makikita? So, sa loob siya ng polygon makikita. So, by that, this is interior angle. Lagay natin interior. Ayan, okay? So, next, we have angle 3. Angle 3, nasan yung angle 3? Ito. Saan siya makikita? Sa loob din nung polygon natin. So, also, interior din siya, tulad ng angle 1 natin. Next, we have angle 5. Ang angle 5 natin ay nandito. And also, kagaya nung angle 1 and angle 3, nasa loob din siya ng polygon natin. So, it means interior din siya. Okay, next, we have angle 8. Ang angle 8 natin ay ito. So, mapapansin nyo, iba na siya sa mga naunang angle natin. Makikita nyo, nasa labas na siya ng polygon. So, it means yung angle 8 natin is an exterior angle. And next, we have angle 9. Ito yung angle 9 natin. Same with angle 8, nasa labas din siya ng polygon natin. So, exterior din siya. And lastly, we have angle 12. Ito. So, also, nasa labas din siya ng polygon natin. So, exterior siya. Ayan, I hope naliwanagan kayo sa kung paano natin ma-identify kung alin yung interior and exterior angle sa isang polygon. Okay, so proceed na tayo. Dahil marami pa tayong sasaguting example. So, remember, exterior angles and adjacent interior angles are supplementary, meaning they add up to 180 degrees. This is also known as the exterior angle theorem. So, sa madaling salita, ang tinutukoy ng statement natin is exterior angle theorem. So, ano nga ba yung sinasabi sa exterior angle theorem? Padaliin natin. Okay, ang sabi, meron tayong isang exterior angle na merong adjacent interior angles. So, pag nakakita kayo ng ganon sa isang polygon, automatic na siya by exterior angle theorem na supplementary sila. So, ano nga ba yung ibig sabihin natin by supplementary? So, we've discussed sa previous videos natin na kapag sinabi nating supplementary ang dalawang angles, yung sum ng two angles is always 180 degrees, which is also naka-indicate dito. Add up to 180 degrees. So, meaning kahit anong exterior and adjacent interior pa yan, lagi silang 180 degrees. So, I hope maliwanag tayo doon. So, ang tawag uli doon is exterior angle theorem. Huwag natin siya kakalimutan na hindi lang siya gawa-gawang tao. Okay, theorem siya. May theorem na nabuot doon. So, okay, sagot tayo ng first example natin. If angle 1 measures 120 degrees or m of angle 1 is equals to 120 degrees, what is the measure of its adjacent angle? So, meron tayong given na 120 degrees ng angle 1 natin. Ngayon, ang tinatanong, ano daw yung measure ng adjacent angle natin? So, to find that, gagamitin natin yung exterior angle theorem natin kanina na diniscuss. So, ang sabi uli dito, no? Uulitin ko lang na ang sum daw ng exterior angle and yung adjacent interior angles niya ay supplementary. So, 180 degrees yung sum nila. Eh kung binigyan ka ng angle 1 na 120 degrees, tapos ang hinahanap adjacent, so yung angle 1 natin, angle 1 is the exterior angle. Okay? So, by that, to find yung measure ng adjacent angle natin, ang gagawin lang natin is, ibabawas natin yung 120 degrees or yung measure ng angle 1 dun sa 180 degrees. Okay? So, minus natin, we have 180 degrees minus 120 degrees.
So that's 60 degrees. So by that, ito na yung sagot natin. Okay? Lagyan natin ng degrees. Yan. So ibig sabihin, yung adjacent angle daw nung angle 1 na may measure na 120 degrees is 60 degrees. Okay? Again, by exterior angle theorem yun. Huwag natin kakalimutan. So, next example tayo. So, for our second example, refer to the figure at the right for the following questions. So, meron tayo ditong figure sa right. And this is a triangle dahil siya ay three-sided polygon na merong 7 angles na binigay. So, first, ang given natin is if the measure of angle 6 is equals to 107 degrees, what is the measure of its adjacent angle? So, ito yung angle 6 natin. Okay? So, ngayon, ang pinapahanap, ano yung adjacent angle niya? So, katabi, ano bang angle yung katabi niya? Meron siyang dalawang katabing angle, which is angle 5 and angle 7. Okay? So, sa first example natin, ang sinabi lang naman is adjacent angle. So, any of the two angle yung gagamitin natin. Whether we compute or we calculate for the measure or the angle of angle 5 or angle 7, same lang din naman nalalabas dahil sa previous video natin, yung angle 5 and angle 7 ay equal sila. Okay? Congruent sila sa isa't isa. Okay? Kung medyo nalito kayo o medyo hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko, pwede nyo balikan yung video natin na yun kung paano naging congruent sila sa isa't isa. Okay? So, balik tayo dito sa sinasagutan natin. So, any of the two. Okay? So, dito, meron kang exterior. Ang angle 6 natin is exterior. Ang pinapahanap mo, adjacent angle. Ngayon, pwede natin gamitin yung theorem na nabanggit kanina, which is the exterior angle theorem. So, ulitin ko ang sinasabi dun. One exterior and one interior or one adjacent pala, rather, ang sum nila is 180 degrees or they are supplementary. So, to find yung measure ng adjacent angle niya, whether angle 5 or angle 7, linawan natin, baka malito kayo, baka divide ang akalain nyo. So, angle 5 or angle 7, we just simply subtract 107 degrees sa 180 degrees natin. So, we have 180 degrees minus 107 degrees. Okay? So, pag minus natin siya, we have 73 degrees. Okay? So, 73, yan na yung measure nung adjacent angle natin. So, lagay natin dito sa angle 5, 73 degrees. Okay, pwede rin sa angle 7 ha. Any of the two kasi pares naman silang adjacent ng angle 6. Okay, proceed tayo sa ating second question. So, for our second question, we have, if the measure of angle 2 is 67 degrees, what is the measure of angle 1? So, asan nga ba yung angle 2 natin? So, ito yung angle 2 natin. Okay, ang pinapahanap yung angle 1. Ang angle 2 daw natin is 67 degrees. Angle 1, ano daw yun? Okay, if titingnan natin mabuti and i-examine natin, yung angle 2 natin is an interior angle. Nasa loob siya nung ating triangle. So by that, pwede natin gamitin yung exterior angle theorem. Dahil yung angle 1 naman natin is adjacent sa angle 2 natin. So, ibig sabihin, yung angle 2 is an adjacent interior angle ng angle 1, which is an exterior angle. So, by that, we can solve angle 1 by using the exterior angle theorem, which is supplementary ang angle 1 and angle 2. So, by that, we can just simply subtract uli yung 67 degrees, which is yung measure ng angle 2, sa 180 degrees. So, subtract natin. 180 degrees minus 67 degrees. And we have 10 minus 7 is 3. Then, 7 minus 6 is 1. And bring down 1. So, we have
113 degrees for our angle 1. So this is 113 degrees. Yan, nilagay lang natin para makita niyo yung mga sagot. Okay? Then, finally, for our third question for this example is, what is the measure of angle 3? Ngayon, ang tinatanong lang yung angle 3. Hindi natin magagamit yung exterior angle theorem kasi wala naman tayong given na adjacent niya or exterior angle niya dahil ang angle 3 is an interior angle eh. Wala siyang adjacent na exterior. Or meron man, which is etong angle 4, eto, pero hindi naman given yung angle 4. Hindi natin siya mahanap. Wala tayong sufficient information or sufficient given to solve for angle 4. So what we can do is the total sum of the interior angle of a triangle. Paano? And bakit? So first, bakit? Dahil ang angle 2 natin is given na. Ayan, binigay na siya. Ito daw ay 67 degrees. And meron na tayong angle 5 na 73 degrees. Wala na lang sa interior angle natin is angle 3. So to find that, ang total sum ng interior angle natin is 180 degrees. Okay? Ng triangle That's exclusive for triangle. Ang ibang polygon na, iba na yung total sum ng interior angle nila. Hindi na siya katulad ng triangle na 180 degrees. So by that, we just simply add angle 2 plus angle 5 plus angle 3, and ang total dapat nila is 180 degrees dahil yan yung total sum ng interior angle ng isang triangle. So meron tayong angle 2, meron tayong angle 5, angle 3 lang yung wala. So one equation, one unknown, mahanap na natin yung angle 3 natin. So substitute natin yung value. Angle 2 is 67 degrees plus angle 5 is 73 degrees. Then, retain lang natin yung angle 3 is equals to 180 degrees. Okay, so add natin 67 degrees plus 73 degrees is 140 degrees. Plus angle 3 equals 180 degrees. So, mag-minus tayo both side ng 140 para ma-cancel yung 140 sa left side and ma-isolate yung angle 3. Okay, so we have angle 3 is equals to, so ito, 0 na to. Then we have 180 degrees minus 140 degrees, which is 40 degrees. So, lagay natin, this is 40 degrees. So, ayan, nasolve na natin siya. Using the total sum of the interior angle of a triangle. Okay, I hope maliwanag yon. Proceed tayo sa ating third example. So, ito, mas complex na to, pero simple lang yung kailangan natin gawin. Hindi natin kailangan malito, okay? So, we have find the value of x. So, start tayo sa letter A. So, meron tayong, ang x natin is, ito, an interior angle. And if you can notice, meron tayong given exterior angle na katabi niya. So, yung x pala is an adjacent interior angle ng etong exterior angle, which is 105 degrees. So, to find x, we can use the exterior angle theorem, which is the two angles, the exterior angle and the adjacent interior angle, are supplementary angles. So, 180 yung yung sum nila. So, by that, yung 105 degrees, ima-minus lang natin yan sa 180 degrees to find the value of x. So, let's subtract it. Okay, 180 degrees minus 105 degrees. We have 75 degrees.
So, our value of x for letter A is 75 degrees. Yan. Diba? Mas simple lang. Mukha lang komplikado yung figure natin. Okay? Pero kung i-recall lang natin yung mga na-discuss natin earlier sa video na to, malalaman natin na, pwede natin gamitin yung exterior angle theorem para mapadali lang natin. Kasi, you have one exterior, you have adjacent interior. So, ganun lang siya basically. Okay? So, next, we have letter B. So, meron tayong x dito sa interior ng polygon natin. And, as you can notice, katabi niya, adjacent to the angle x, yung hinahanap natin, is an exterior angle which is 74 degrees. So, same lang ginawa natin sa letter A, gagamitin lang uli natin yung exterior angle theorem to find the value of x. So, 74 degrees is an exterior angle and yung x natin is an adjacent interior angle. So, yung 74 degrees natin na value ng exterior angle natin, ima-minus lang natin uli yan sa 180 degrees tulad ng ginawa natin sa first example natin. So, we have 180 degrees minus 74 degrees is equals to, so we have 106. Okay? So, for our letter B, sa third example, x is equals to 106 degrees. Ayan, simple lang siya, di ba? So, sana hindi kayo nalito, no? Kasi, simple lang talaga yung kailangan natin gawin. Kailangan, wag lang tayong mabibigla. Alalahanin lang natin yung mga tinalakay natin kanina. Yung polygon, ano yung exterior angle, ano yung adjacent interior angle. Kailan natin pwedeng gamitin yung exterior angle theorem. Para, madali lang nating masasolve pag binigyan tayo ng mga ganitong klase or mga ganitong kamukhang problem. Okay? So, next. So, ito, papasagutan ko to sa inyo upang makita natin kung talagang naiintindihan nyo ba yung mga tinalakay natin earlier. Kung ma-apply nyo ba dito ng tama. Kung medyo nag-struggle kayo to answer this two questions, pwede nyong balikan. Okay? Pwede nyong ulitin yung video natin para maintindihan nyo kung paano ba natin mahanap yung value ng x kapag mga ganitong figure na. Okay? So, kindly comment down your answers in the comment box or in the chat box and sasagutan natin siya sa mga susunod nating video or sa mga susunod na araw upang makita natin kung tama ba yung mga sagot nyo. Okay? Yun lamang para sa video na ito and I hope natuto kayo and maraming salamat sa panonood.